Selection lang yan mga ka-agri. Hello, good morning mga ka-agri. For today's video mga ka-agri is papakita ko sa inyo yung pechay namin. And then hindi na tayo nakapag-vlog dahil medyo busy mga ka-agri. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano mag-install ng ating drip irrigation. Pero ito yung ginamit natin pang dilig sa ating mga pananim na pechay mga ka-agri. Meron na tayo ngayong isi-select for harvesting sa ating pechay mga ka-agri dahil 3 weeks old siya from transplanting is pwede na siyang ma-harvest mga ka-agri dahil di naman direct seeding siya talaga. So which is ang ginawa naman is nag-transplanting kami pero medyo malalaki na siya kaya madali lang siyang i-harvest. Ito na pala mga ka-agri yung mga pananim natin na pechay. So andun yung mama ko mga ka-agri, siya yung nag-harvest, nag-select, may selection siya sa pag-harvest mga ka-agri. So medyo may malaki, may maliliit, pero yung maliliit is hahabol din yung mga ka-agri. Yung malalaki lang para masinagan ng araw yung ibang mga pechay natin. Ayun o, nasa likod. So ganun kaganda mga ka-agri. So dito sa gilid banda doon, medyo maliliit pa siya kasi hindi masaklaw ng big. Dahil kasi alternate ang pagpapatubig dito dahil kapag dalawa lang naman na yung tangke natin. So ito na ngayon mga ka-agri, meron na tayong mga maselect sa pag-harvest natin sa ating mga pananim na pechay. So dong banda, dalawang plat na yun, hindi pa pwedeng harvestan. So itong dalawa or tatlo is pwede na siyang harvestan. Ganito na kaganda yung mga pananim natin na pechay. Sobrang lalaki na niya mga ka-agri. Basta mga 3 weeks to, pwede na siyang i-harvest. So medyo lang siya, risky lang siya kapag walang tubig talaga. So kinakailangan talaga sa pagpipechay is meron kayong source of water. Ito na yung mga na-harvest mga ka-agri. Ayan. Napakalaki. Ayan na. Selection lang yan mga ka-agri. Ipapa-dry ng konti dahil crispy siya masyado. Ayan o. Nababali yung dahon pag crispy siya masyado. So hahayaan muna namin dito bago namin ipasok sa aming lagyanan mga ka-agri dahil para hindi siya sobra kasi malutong. Sobrang lutong ng ng palwa sa Bisaya. So kaya hayaan muna namin sa ma-dry siya ng konti. So ayun mga selection harvest natin. Yung iba malalaki na pero hindi pa kinuha. Next days na rin yun mga ka-agri, mga ka-farmers. So sa kabila hindi pa natin kuhaan ng ibang mga pananim. Hindi pa natin na-harvestan. So okay naman siya mga ka-agri, napaka ganda nga siya. 2 araw ako hindi nakapagpunta dito sa taniman. So ito na pala yung resulta. So yun selection lang yan sa pagpili sa pag-harvest mga ka-agri. Kasi meron pang maliliit. And then try namin na mag-insert ng maliliit na punla dito. And then aaruruhin na ulit sa tractor. So dito sa kabila siguro bukas na siguro to ulit haharvestan. Kasi medyo marami na rin ito. So ito mga ka-agri is 2 beses lang tayo nag-aabono mga ka-agri nito mga ka-agri. Una, gumamit tayo ng 5 kilong urea sa lahat na to. Sa 5 plat na to, which is kada plat nasa 70 to 65 meters. So ang una nating inabono is urea 5 kilo, hindi pa naubos. And then 10 days naglagay tayo ulit ng direct na sa puno, which is 14-14. And then gumamit tayo ng foliar once a week mga ka-agri. So ito lang yung sekreto namin sa pagtatanim ng pechay. Unang-una talaga tubig, pinaka-importante sa pagtatanim ng pechay, which is tubig. So ngayon is naka-harvest na kami. Tingnan natin kung ilang kilo to. Pero hindi naman to lalahatin namin dahil kami na mismo yung magtitinda. Hindi na naman ida-direct sa mga trader. Dahil
lugi tayo mga ka-agri pag lagi tayong naka-depending sa mga trader. So, kinakailangan nating maging marunong magbenta sa ating mga pananim para hindi naman kalugian dahil sa sobrang laki ng expenses at cost ng fertilizer. So far mga ka-agris, ang ginamit lang natin dito na insecticide is bioinsecticide mga ka-agri. 3 days from application is pwede na siyang ma-harvest. Kaya maganda siyang mga pananim na to na pechay mga ka-agris. Tinataboy kasi dito yung mga insekto. Kaya wala kayong makikita na insekto dito sa ating pananim na pechay, which is ang ginamit natin na foliar is biotonic. Hindi na muna namin na-harvestan yung isang plot mga ka-agri. Ito na muna kasi baka hindi namin ma-sold out. So everyday kami magbebenta ng pechay. Direct na sa house to house na to mga ka-agri. Either kung merong mag-order sa ating sa public market, which is kung hindi naman tayo malulugi sa price, bibigay natin. Pero pag hindi, ay wag natin pilitin. Wag natin ipilit yung ating produkto pag hindi naangkop sa price mga ka-agri dahil luging-lugi tayo. Dapat tunong sa pagbigay ng price, which is quality naman yung ating mga pananim na pechay. Yung pananim na talong mga ka-agri. So, kinakailangan natin na kikita tayo. Hindi doon tayo dependable sa price ng mga trader or sa mga public market dahil babaratin naman tayo. Di tayo na lang mismo yung magbenta mga ka-agri. Kaya naman to i-sold out eh. And then 3 days after nito yung iniwan namin, yung mga iniwan hindi pa hinarvest. So harvestin din yan after siguro mga tayo ngayon, Biyernes mga ka-agri, haharvestin to ulit. Mga ka-agri, sana marami kayong natutunan sa video na to. Then pinakita ko sa inyo kung paano kami mag-harvest, paano namin i-manage yung mga pananim namin na pechay. Yung mga pananim namin na pechay, naka-harvest kami, selection na harvest pa to. Pero so far naman is napakaganda at napakaganda yung resulta. So 2 beses lang tayo nag-abuno sa pananim na to, and then gumamit tayo ng foliar, biofoliar yung ginamit natin. 3 days pwede na siyang ma-harvest. And then bioinsecticide din yung ginamit natin mga ka-agri. Hindi tayo gumamit ng mga hazardous chemical, which is ang ginamit natin is bioinsecticide, Bio Optimax mga ka-agri. So hanggang dito na lang siguro tayo mga ka-agri dahil ipapak ko na yung na-harvest natin dahil sobrang init. So antabayan na lang mga ka-agri sa next vlog natin. Hanggang dito na lang tayo. Happy farming mga ka-agri.